Kamusta mga listener ng Batang 90s Horror? So ngayong gabi, as usual magkikwentuhan pa rin tayo ng mga true horror stories na galing sa mga kaibigan natin. Bukod doon, para medyo kakaiba rin at dahil Halloween naman, i-share ko rin sa inyo yung sarili kong experience. Sana mapakinggan nyo. So hindi ko na nga pahahabain. Tara, simulan na natin. Bali umpisahan ko nga sa kwento. Galing sa tropa ko na si paring Lester. Kamusta paring RJ? Bale, ito nga yung kwento ko. Nangyari to way back 2020 o 2021 yata. Hindi ko na matandaan yung exact date. Duty ako neto sa Bukawi. Bale 59 hectares yung babantayan. Tapos 2 lang kaming gwardya. Isa sa gate tapos isa sa bukid. Bale panggabi pala ako nun. So ito na nga. Habang nasa guardhouse, dinalaw ako ng antok kaya nakaiglip ako nun. Mga bandang 11:30 yata ng gabi yon nung naalimpungatan ako. Nung may narinig ako na umiiyak na baby sa baba ng guardhouse. Second floor kasi yung guardhouse namin sa bukid. Madami kasing ass doon. So yun na nga. Lumabas ako ng guardhouse. Bit-bit ko yung service ko na shotgun. Tumingin pa ako sa paligid. Pero wala akong nakita. Nga pala, dun sa bukid, walang ilaw ron. Flashlight lang yung pinakaliwanag namin. Inilawan ko yung paligid. Pero wala talaga akong nakita. Kaya umakyat na ako uli. Medyo natakot na din kasi ako. Kaso nung paakyat naman ako, biglang may sumitsit sa akin. Doon na tumayo yung balahibo ko. Sabi ko nga sa sarili ko nun, iba na ka ako to, hindi na maganda. Umakyat na nga lang ako sa guardhouse. Sabay kasanong shotgun. Tapos sumigaw ako, "Sino ba yan? Lumabas ka na, baka mabaril pa kita." Pero walang lumabas. Tumigil naman yung sitsit. Nilak ko yung pintuan namin tapos bumalik na ako sa pagkakaiglip. Maya-maya, nagising naman ako. Mga 2 AM na nun, madaling araw. May tumutok-tok kasi sa bintana. Bale may bintana kasi kami doon na salamin. 3 bintana yon. 2 yung walang takip. Tapos yung isa, nasa may bandang pintuan. Alam mo yung parang kumuha siya ng bato. Tapos tumutok-tok siya sa bintana. Ganon yung ginagawa. Siyempre, tinignan ko. Kaso, wala namang tao. Nagtataka ako kasi may tumutok-tok pa rin. Binuksan ko yung pinto habang hawak ko yung shotgun. Pero wala talagang tao. Hindi ko may paliwanag kung ano man yon. Bale, 1 linggo kong panggabi sa bukid na yon. At halos gabi-gabi, ganun yung nangyari. Minsan nga, sa bubong yung tinutok-tok. Hanggang sa hinayaan ko na nga lang. Tapos eventually nasanay na lang din ako. Hinahayaan ko na lang. Sinisigawan ko na lang siya na wag niya na lang akong sasaktan. Dahil kako, hindi ko rin naman siya sasantuhin. Nga pala, may malapit na sementeryo dun sa pinagjujutihan namin. Dinadaanan lang namin pagka nagro-robing kami. By the way, sinabi ko nga sa kasama ko yung naranasan ko. Nung una nga akala ko ako lang yung nakaranas nun. Pero sila rin pala. Mas malala pa nga dahil yung isa sa kasama ko, pinagpakitaan talaga siya. As in, harapan. Babae raw, na walang muka. Bumungad daw mismo sa kanya. Kinabukasan nga raw, hindi na siya pumasok. 2017 naman to nangyari. Bagong duty ako sa eskwelahan. Sikat na eskwelahan to sa Bukawi. Magandang paaralan. Christian school. So nilagay niya din dito yung pangalan ng eskwelahan pero wag na lang din natin banggitin. Duty ako neto panggabi. Kailangan namin i-robing bawat kwarto from 5th floor to 1st floor para i-check kung may naiwang bukas na aircon. Binuksan namin yung room isa-isa tapos flashlight lang yung gamit naming ilaw. So ito na nga, may kasama kong mag-robing nun. Bale 2 kami, nasa hallway na kami nun.
binubuksan isa-isa yung room. Umpisa sa 5th floor hanggang sa 4th floor, pero nung pagdating namin sa 3rd floor, dito na nga nag-umpisa yung paramdam sa amin. Habang naglalakad kami, may narinig kaming parang sumasabay sa amin. May parang tatakbo, maririnig mo yung mga yabag, malalakas. Tapos yung pinaka-worst nga binato kami ng bola ng volleyball. Doon na kami kumaripas ng takbo. Balilinawin ko lang wala namang naiiwang tao ron o bata kasi madaling araw nun. Habang tumatakbo kami, sinasabayan pa kami tumakbo. Hindi ko na nga lang nilingon, basta importante ka ako, makababa kami sa 1st floor. Sa awa naman ng Diyos, nakababa naman kami ng safe. Sinabi namin sa OIC namin yung nangyari. Sabi niya lang na si Junjun daw yon, yung batang laging nakikipaglaro sa mga guard. Tinawag lang nilang Junjun yon kasi lagi raw nagpaparamdam yun sa mga guard na bago. Grabe to talagang si Junjun kung saan napupunta no. Pero seryoso, bakit nga kaya generic na tawag sa mga batang multo Junjun? Baka alam niyo yung explanation dyan, comment nyo na lang. So ito nga, meron pang isang kwento si parang Lester. Simulan ko na uli. Hindi namin makakalimutang mag-asawa to. Ito yung pinagbubuntis pa ni Mrs. yung panganay ko. Ewan ko kung naniniwala kayo sa aswang. Pero kami, naniniwala talaga kami. Hating gabi na neto pre. Nagising si Mrs. kasi matigas yung tiyan niya. Tapos ako, nakarinig ng kaluskos sa bubong. Doon sa mismong tapat ng hinihigaan namin. Tapos yung aso naming dalawa, hindi sila mapakali. Iyak sila ng iyak. Gustong pumasok sa loob ng bahay. Parang takot. Ako naman, nakiramdam lang. Hanggang sa ginising ko si Papa nun. Tapos lumabas kami. Initsahan ko nga ng asin tsaka bawang yung bubong. After nun, yung mga aso naman sa kapitbahay yung nagtahulan sabay-sabay. Parang lumilipat kada bubong yung kung ano man yon. Tapos pumasok na kami. Nagising pala nun yung kapatid kong babae. Kanina pa daw kasi yon na parang may naglalakad sa bubong. Buti na nga lang may kisame kami. Kasi nung umaga na inakyat ko yung bubong, nagulat ako kasi may butas na. Buti na lang talaga na agapan. At alam mo ba, may mga kalmot pa nga sa yero. Simula nga nun, hindi na ako makatulog. Buti na nga lang, hindi naman na bumalik. So ayan nga yung ilan sa mga kwento ni parang Lester. So next story nga tayo. Galing to kay Ma'am Nadine. Sinento sa email natin sa batang90shorror@gmail.com. Nga pala baka may mga kwento din kayong katatakutan especially kung naganap nung 90s o early 2000. Mapaswang, multo, engkanto o kaya kung ano pa man. Sana ma-share nyo rito. Ulitin ko lang yung email natin. batang90shorror@gmail.com. Maraming salamat po. Bale, ito na yung storya ni Ma'am Nadine. Hello po kuya, ako nga pala si Nadine. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung kwentong katatakutan ko. 19 years old po ako. May anak at may asawa po. Noong February 17, 2025, nag-away po kami ng umagang yon. Nag-away kami dahil nawalan siya ng trabaho at puro cellphone na inaatupag niya. Puro ML, maghapon. Sabi ko sa kanya kahit mag-extra muna siya kasi may mga pwedeng pasukan na trabaho dito sa amin. Bago ko nga pala ituloy yung kwento, taga Bicol po ako dito sa Albay. Umuwi po kami sa isla, sa bahay ng magulang ko. Para doon manganak. Iniwan ng asawa ko yung trabaho niya sa bayan para sundan ako rito sa isla. Halos araw-araw, ganun yung ginagawa niya. Pinagsabihan ko siya na magtrabaho naman kahit pang diaper lang. Hindi naman siguro masama yon pero doon na nga kami nagkasagutan. Umalis siya nung tanghali, may kinuha siyang pera. Akala ko nga nasa tindahan lang. Hanggang sa gumabi na, hindi pa rin siya umuwi. Iyak na ako ng iyak nun. Kinaumagahan, yung tsuhin ko bumaba galing bundok, hingal na hingal. Sabi niya,
May lalaking nakabitin sa puno. Wala nang buhay. Umiyak ako ng umiyak kasi ramdam ko na asawa ko yon. At tama nga ako. Fast forward, 4 na araw siyang binurol sa amin. Lugmok na lugmok ako nun. Naisip ko nga din na dahil na rin sa sobrang lungkot. So alam niyo na kung ano yung balak niyang gawin. Hindi ko na babanggitin. At isang gabi nga habang nasa kusina ako, nakita ko mismo yung asawa ko. Nakatayo. Pati yung damit niya, ganun din yung suot. Nakangiti siya sa akin at kinakawayan ako. Sinundan ko siya palabas ng bahay kahit umuulan. Nakasunod lang ako sa kanya hanggang sa nakarating ako sa abandonadong bahay ng tito ko. Doon ako nagising, umiiyak. Pagmulat ko, maraming tao. Tapos yung papa ko, hawak-hawak yung kamay ko. At yung mukha ko, nakita kong puno ng dugo. Inaawat pala nila ako kasi hawak ko yung leg ko at puno ng dugo bibig ko. Inuwi nila ako sa amin. Tapos sa harap ng kabaong nung asawa ko, pinagsalita nila ako. Sabi nila, bawiin ko raw yung sinabi kong sasama ako sa asawa ko. Nung sinabi ko ngayon, biglang lumakas yung apoy ng kandila. Nasunog pa nga yung plastic na takip. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung asawa ko. Palagi niya kasi akong ginugulo sa panaginip. Yun lamang po. Salamat. So ayun nga mga kababata yung kwento ni Ma'am Nadine. By the way, nakikiramay po ako. Bale this year lang pala to, no? So kumbaga, sariwa pa sa alaala ni Ma'am. Pero sana kahit papano medyo nakarecover na po kayo ngayon. Kahit paunti-unti. Siyempre hindi naman talaga madali pagka nawalan ng mahal sa buhay. Bale sakto nga din, mag-uundas na pala. So sa mga dadalaw pala sa puntod ng mahal nila sa buhay, sana maging mapayapa yung gagawin nating paggunita. Ingat kayo, huwag niyong kalimutan yung payong tsaka tubig. Bale, bago ko tapusin yung content ko ngayon, tulad nung sinabi ko nung simula, mag-share din ako ng sarili kong karanasan. Nangyari to late 2000 yata. Basta nung panahon na uso yung text clan. Bale, nakatira ako noon kasama yung tita ko dun sa Balumbato, sa may Quezon City. Yung bahay namin noon 2 palapag. Yung typical na apartment na isa lang yung pinto. May tindahan kami noon. Maliit lang, yung typical din na sari-sari store. So nung araw na yon, bandang hapon, ako yung bantay. Umalis si tita noon pero ang usapan namin hapon, uuwi siya para siya naman yung magbantay sa tindahan. May mini eyeball kasi yung clan namin noon sa SM North. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yun. Kumbaga naging core memory ko na kasi yun. Usapan nga namin, bandang 4:00 son, naghintay ako. Nakaupo ako rin sa tindahan. Bale yung pinto namin nakaharap rin sa upuan ko. Ulitin ko lang ha, yung pinto na yun yung nag-iisang pasukan sa bahay namin. Bale bukod doon, sa mismong pinto may railings lang siya. So kita pa rin yung nasa labas. Sumapit nga yung bandang 4:30. Wala pa si tita so medyo naiinis na ako kasi dapat 4:00 aalis na ako. Tapos siguro mga ilang minuto pa yung nakalipas. Nakita ko siya na nakatayo ron sa pinto, sa railings. So pinagbuksan ko. Hindi ko siya kinausap kasi medyo nainis na ako noon kasi late nga siya. E di pumasok na nga siya tapos dumiretso sa taas. Nakita ko pa siya na umakyat sa hagdan. So ang pagkakaintindi ko, magbibihis lang siya. Kaya naiwan pa ako na nakaupo ron sa tindahan. Hinihintay ko siya na bumaba. Pero nagtaka ako kasi ang tagal na. Hindi pa siya bumababa so pumunta ako dun sa harap ng hagdan tapos sumigaw ako. Kako, tita alis na ako. Pero hindi siya sumagot. Bumalik nga ako dun sa upuan sa tindahan. Ilang minuto siguro yung lumipas nung may huminto na taxi dun sa harap. Tapos nagulat ako kasi si tita yung bumaba galing sa taxi mismo. So takang-taka talaga ako noon kasi siguradong sigurado ako na pumasok na siya at umakyat na siya kanina dun sa taas. At nung bumaba nga si tita galing sa taxi, nagmamadali pa siya na pumasok. Tapos todo pasensya siya kasi traffic daw kanina. Yung inis ko nga noon, napalitan ng kilabot. Isa nga yun sa mga sarili kong experience pagdating sa paranormal.
hindi siguro siya ganun nakakatakot pero ayun nga, totoong karanasan ko yun. So dito ko na nga tatapusin yung episode natin sa Batang 90s Horror. Sana kahit papano nagustuhan nyo. Please like and subscribe na lang po sana sa mga hindi pa nakasubscribe. All year round naman po yung kwentuhan natin ng ganito. Salamat po sa pakikinig. Happy Halloween po at mabayapang paggunita sa araw ng Undas.